Welcome back again mga sir, this is OX back again with another video. So sa video na to, dito tayo ngayon sa, kilala nyo naman siguro to yung rooftop area or yung lugar na dinademoan ko dati. So ngayon medyo walang masyadong gamit kasi mahirap na mag-akyat ng gamit dito. Ayan, wala na masyadong equipment dito or sound equipment. So ngayon sa video na to is magko-compare tayo ng dalawang klaseng material na ginagamit sa speakers. Yung isa is yung kay Joson, yung Neo magnet niya, yung bago niya. And then yung kay Broadway na ferrite magnet, which is yung very common nandito. So in this video, compare natin sa physically, and then syempre mag-play tayo ng music. Ano yung mapoproduce na frequencies. Compare natin siya sa tunog, mag-play tayo ng sine wave or I mean yung pink noise. And then syempre yung actual na music, for example vocals and yung battle tracks. Sound check natin or tignan natin yung pinagkaiba sa tunog niya. Kung worth it ba talaga mag-upgrade ng galing sa ferrite papunta sa neodymium magnet. So abangan yan mga sir. So una natin i-compare is yung size niya. Syempre mas malaki and mas bulky tignan yung kung naka-ferrite ka. For example ito, this is a ferrite na single magnet. Pero mas malaki talaga yung size ng ferrite compare natin sa neodymium. Yung neodymium is nasa loob pa nito. Sobrang liit lang yung magnet nito. Ito, yung sa labas niya is hindi pula po itong magnetic properties. Kahit maglagay ka dito ng screwdriver, hindi po yan dumidikit. Dito ipasok ko pa dun, dyan pa yung magnetic properties niya. And then syempre, kung baliktarin mo dito, merong konting magnetic properties dito. Yan yung isang pinagkaiba ng ferrite sa neodymium. So yan yung isang advantage ng neodymium kasi hindi sa bulky and makakasave ka ng or lesser weight siya. Ito, sobrang gantong. Yan, halos hindi mo maramdaman na may magnet. So ito medyo mabigat na konti, ito mahirapan pa yung kung isang kamay lang yung gamitin mo. So kasi sa ferrite kasi meron yung mga grades ng or yung klase ng magnet or kung mas malakas yung hatak niya. Ito for example, this is hindi ko alam kung anong Y grade ito kasi may karamihan merong Y40 or mas magandang grade ng magnet. So ito only has ng 50 ohms ng Oz yan. Si Oz wala dito, si Oz ngayon. Physical appearance, mas bulky, mas mabigat yung ferrite compare natin sa neodymium and hindi expose yung magnet ng neodymium kasi nasa loob pa siya. Mas prone sa chip yung chips o parang tukal dito yung ferrite. Mas malakas yung hatak ng neodymium o yung magnetic field niya, parang pull niya sa speakers kahit maliit siya compare natin siya sa naka-ferrite. May may hatak naman ng yung ferrite pero compare natin siya sa neodymium kaya mas expensive ito kasi mas maganda yung magnetic properties ng naka-neodymium magnet. So ayan yung physical appearance or yung pinagkaiba sa ng ferrite sa neodymium, yung size niya and then syempre yung weight niya. So sa appearance mas naganda na koso or sa forma ng neodymium. Ayan parang parang sleeper or parang tago or hindi halatang malakas kasi nakatago yung magnet niya. And then mas malinis tignan yung naka neodymium. Advantage naman yung ferrite kasi for example nag-disalign yung magnet mo, mas easy to repair kasi tanggalin mo lang yung glue niyan, i-align mo lang. Ayan, so kasi minsan may nahuhulog yung speaker natin, nagdi-disalign yung magnet natin or medyo low quality or hindi heat resistant yung glue na ginagamit dito kaya mas prone lang siguro sa disalignment yung naka-ferrite kasi wala siyang or parang hindi fix yung niya or may tendency pa na mag-disalign yung ferrite compare natin sa neodymium kasi ito safe na safe yung neodymium dito sa loob. So ayan yung isang advantage niya. So ngayon try natin mag-play ng sine wave or pink noise. Tignan natin yung frequency na mapoproduce ng ng ferrite compare natin sa neodymium. So yung gagamitin natin ng amplifier is yung Fosi Audio na BT28 Pro which is yung Class D mini amplifier. So una is magpi-play tayo ng sine wave dyan, may generator tayo dyan or yung pink noise pala then syempre i-record natin yan gamit ng USB microphone. Hindi po yan accurate pero I'll try my best na maging accurate yung or pag-pick up na nito kasi magpi-play tayo ng pink noise. Tignan natin kung yung frequency or hanggang anong range ng frequency yung mapoproduce ng ganitong speaker. For example, ito yung ferrite and then syempre yung neodymium. So yan, pisa natin. Lahat po ito is naka-plain settings lang or naka-flat yung tone controls niya. Syempre, yung volume, ayan, nakakalati. So may ground na tayo na maririnig.
So align lang natin yung ano yung knife dito sa gitna. So yung gagawin natin is mag-generate tayo ng, so natin gagawin is maglalagay tayo ng pink noise. Ayan, pink noise. Meron ibang noise dito, yan. Pink, brown, white. So pink yung karamihan na ginagamit kung mag-ano tayo ng frequency. Yan. Yan yung example. So record natin. So ngayon kakatapos na natin magpatugtog ng pink noise. Ngayon maghahanap tayo ng vocal tracks. Siguro some says na siguro para malaman natin yung pinagkaiba ng tunog niya. Maglalagay ako ng side by side para hindi kayo mahirapan mag play pause o mag forward ng video natin. Side by side na lang natin yung video. Ayan. So hanap tayo ng vocal tracks dito. Some says maganda yan. So yung gagawin natin, dito tayo magkukuha ng reference ng audio. Or dito tayo magre-record para mas accurate yung ating pakinggan. So same volume po yan. Ayan, kalahati. Walang or flat yung tone controls para mas accurate yung ano natin. Yung, ano. So mag-play na tayo ng some says. So ayan, kakatapos na natin ng sound test. So kinumpare natin yung tunog ng ferrite sa neodymium magnet. So meron talagang advantage yung neodymium magnet. I think mas high SPL siya compare natin sa ferrite na magnet. And then syempre, mas mahalan sa ng konti yung ano niya. Ito, I think pumapalo ng 4,500 yung D10 niya. Ito naman mga mga 2,500. So mas mura yung ferrite compare natin sa neodymium. So yan yung advantage niya, mas high SPL. I think yung sa clarity parang naman siya. Mas malinis lang pakinggan yung Broadway, pero mas high SPL lang yung tunog ng neodymium magnet. So ayan, parang sabihin natin parang maibubuga pa siya or kailangan niya siguro ng mas malakas na amplifier. Yan lang yung napansin ko. So yan siguro yung isang advantage ng yung neodymium magnet. Lightweight siya, high SPL, and parang
hindi ka mabibitin sa tunog. Ito parang ano lang parang balance yung tunog. Yan lang yung medyo mas mahal lang yung konti yung neodymium magnet compare natin sa ferrite. So ayan naman sir, yung ating comparison ng dalawang klaseng material na ginagamit sa speakers. So thank you again sa panonood and see you in the next video.